para ma-recognize kayo at mapagandaan din kayo ng simpleng token para sa pagpaparangal sa inyong pagsisikap na para makatapos. Tingnan natin, meron ba tayong birthday, Ayan, humingi tayo ng paumanin kay Sister Jane na nakaraan, di natin na bati ng pero naipag-pray na po siya doon. Birthday na sinama. So, maghahanda ka uli, Jane. Dahil doon, maghahanda ka uli, magpapakain ka uli. Sino pa? Sister Jane lang? Si Cyrus? Yan. Meron pala ako rito, no? Yan. Si Cyrus. Anong nang grade si Cyrus? Grade 2. Sa 7 na si Cyrus. Ngayon, isi-celebrate. At dahil doon, dahil 7th birthday, instead na mag-Jollibee, kasi kaalis lang ni Brother Dudoy, medyo nagtitipid pa, ay nagpakain naman siya sa Sunday school. So, Sunday school lang ang papakainin. So, kung gusto nyo makakain, ipanalangin nyo, hindi maubos ng anak nyo yung pagkain. Tapos mamaya, syempre, yung mga BBS, volunteers. Ay, si Brian pala. Birthday mo rin, Brian, sa May. Asa si Brian? Yan. Sa kabila, nagtuturo, kailan ang graduation ni Brian? Sa August. Pero tinatapos niya na, tapos na to, hindi na siya pumapasok, o nagpa-practicum pa rin. Tapos na nang mag-practicum, kinukomplete na lang yung mga requirements. At ang ceremony ay sa August. So technically, tapos na siya. So puri ng Panginoon, tapos na siya. Pharmacy ang kinuha niya. So ipag-pray natin susunod yung board exam. Di ba? May board exam. Para maging pharmacist na siya. Ano ba tawag sa registered pharmacist, yun ba? Kasi sa amin LPT, di ba? Licensed Professional Teacher. Sa pharmacy ba? Registered pharmacist. So ipag-pray natin si Brian, Oo. Ipag-pray natin na makakatapos na siya na hindi siya ang re-resetahan. Sobrang sipag kasi. Nakakatuwa kasi nakatapos siya meron siyang full scholarship. Libre ang tuition, libre ang allowance, although minsan siguro may mga pagkakataong may inanadagdag o nagdadagdag ng kaunti ang kanyang mga magulang, lalo na sa pagkain dahil matagal siyang nag-dorm. So, tawagin na natin si Jane. Jane, ito yung mag mo. Oo. Saka si Brian. Pakitawag po si Brian. Sino nang magpipray? Ayan, si Micah. Oo. Wala na. Oo. Asan ba si Joben? Kasi may Oo. Micah, dapat tanungin mo si Joben kung anong birthday. Asa na si Brian? Yan, si Brian. Parang medyo tumaba-taba ka na nga, Brian, nag-graduate na, Samahan niyo po akong panalangin sa sila Sister Jane, sila Brian, kung meron kayong alam na prayer concern nila, sabay niyo na lang ako sa panalangin sa inyong tahimik na pati na rin si Cyrus. Pati maging si Cyrus po, ipapanalangin natin. Sama ko na rin si Brother Joven na ipanalangin. Ama namin Diyos, salamat po. Purihin ka, Panginoon, sa mga buhay ng iyong mga anak na patuloy mong ginagabayan, pinapahaba ang buhay dito sa lupa. Dalangin, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, kayo po patuloy na magpasagana ng iyong biyaya sa kanilang buhay. We pray, Lord, kay Cyrus, Lord, na kayo po ang mag-ingat sa kanya. Kayo po ang gumabay sa kanya, magbigay ng kalakasan sa kanyang mga magulang sa pagdidisiplina, sa pagtuturo. Kayo po ang magpalaki sa kanya, Panginoon, na may takot sa inyo. Makilala
makilala kayo ng tuluyan hanggang sa kanyang paglaki. We pray, Lord, kay Brother Brian na magtatapos, Panginoon. Gabayan niyo siya, Panginoon, sa direksyon na kanyang pupuntahan. At kung ano man, Panginoon, yung mga exam or licensure exam, Panginoon, ay gabayan niyo siya, Panginoon, sa pagre-review. Tulungan niyo po ang kanyang mga magulang na magpro-provide ng kanyang mga pangangailangan sa kanyang pag-exam. At gabayan niyo siya, Panginoon, bigyan siya ng malakas na katawan, maayos na pangangatawan sa day na kanyang pag-exam, Panginoon. Bigyan siya ng maayos na pag-iisip. At we pray, Lord, kay Brother Jehoven, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay sa kanyang buhay at bigyan niyo siya, Panginoon, na malinaw na direksyon, Panginoon, kung ano mang tatahakin niya, Panginoon, sa buhay, sa kanyang career or sa kanyang mga gagawin, mga plano, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon, ang masunod, Panginoon. And we pray, Lord, kay Sister Mary Jane, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa kanyang pagtatrabaho. Kayo po ang mag-sustain sa kanyang lakas, Panginoon. At patuloy niyo siyang bigyan ng maayos na kalusugan at para magamit, Panginoon, sa inyong ministeryo. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. Dalangin, Panginoon, na kayo po ang gumabay sa aming mga miyembro, Panginoon, na maging pagpapala sa kanila. Yes. At Panginoon, maraming salamat po muli sa mga buhay ng mga inyong mga anak. Binabalik namin ang mataas na papuri at pasasalamat sa inyong pangalan lamang. Aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Happy birthday. So, quick review lang tayo. Punta na tayo sa message natin. Quick review lang tayo. Kasi na lang ako 20-40 minutes. 5 minutes lang sana ako sa review. Okay na? Itong damit ko pag summer ko lang, pag May 1 ko lang, pag first Sunday ng May ko lang nasusuotan. So next year ko uli susuot. Pang summer na. Bulaklakin. Yan yung message natin. Binago ko na lang, naging verse 1 and 2 na lang siya. Si Cornelius, isang dakila at mabuting tao. Siya ay taga Cesarea, centurion, namamahala ng 100 sundalo, at Italian. So, siya ay great dahil sa kanyang kalagayan sa buhay, sa harap ng, sa lipunan kanyang ginagalawan, base sa kanyang, sa pamantayan ng lipunan kanyang ginagalawan. Meron siyang mataas at kahangahangang kalagayan sa buhay. Great. At yan yung natin, Are you a great person based on the world standard with high position and authority, high educational attainment, or many achievements, and wealthy or financially stable? Do you desire, pray, and striving to be a great person while still living here on earth? With right motive and method, it is good. And I would like to grab the opportunity to acknowledge the new engineer, newly, registered electrical engineer, Naris, Sister Naris. Yan. Tayo ka naman, Sister Naris. Ayan. Nag-board exam po siya sa electrical engineering at nakapasa siya. So, Engineer Naris Alonzo. Anirisa Naris. Tayo ka naman, ayaw mong tumayo para makita ka naman nila. Naiya ka, mayayain ka pala. He took the first licensure exam way back 2010. Imagine, after 12 years, nagkaroon siya uli na, 16 pala. After 16 years, nagkaroon siya ng lakas ng loob. No? Buti hindi siya, Ako nagtulak sa'yo? Oo. Na-encourage ka pala doon? Nagbibiro lang ako noon. Parang pangalawa ka na kasi merong isang teacher sa probinsya din na naging member doon sa Batasan. Parang take 2 na siya, bagsak.
pang take 3 na siya. No? In-encourage ko, wala namang mawawala eh. Wala namang overdose sa board exam. So, naglakas loob siya, purihin ng Panginoon. Ako personally, natutuwa ako na ginamit ako ng Panginoon para ma-encourage ka. Buti na lang nagpatulak ka. Hindi. Anyway, kasi sa'yo pa rin naman yun, di ba? At the end of the day, you are the one who will make the decision. Nag-encourage lang ako, pero ikaw pa rin. At ang Panginoon ang pumatnubay sa'yo. Actually, nung nagkukwentuhan kami ni Rian sa retreat, sa family retreat, sabi ko, pag nakapasa nasabi ko ba yon? Kung makapasa siya, di ba? O kung makapasa siya, magtayo kayo ng sariling business. Desire to be a great person. Hindi yung ano ka lang, tauhan ka lang. No? Kasi ang dilemma ni Rian, dahil tauhan lang siya ng kapatid, nakababatang kapatid ni Naris, na pinag-aral mismo pa rin ni Naris na mechanical engineer. Kapag gusto siyang papasukin, minsan kahit may activity sa church, hindi siya makatanggi, pumasok siya. Pero nung camp daw, nung retreat, talagang nagmatigas siya. Kaya yung amo niya ang pumasok, hindi siya ang pumasok. No? So, pag-pray natin, magiging sila yung magtatayo ng firm, no? Kung subcontractor na sa electrical engineering or kasi air conditioning kasi yung kanyang kapatid no? Kumukontrata ng milyon-milyon. Actually, milyon-milyon. Yung property ng kapatid niya rito, pag nadaan kayo dyan, ilang property. Yung bagong biling bahay dyan, kung makikita nyo si Brother Rian, tagapaglinis lang at tagapagbantay. Pag-pray natin, darating ang panahon, magiging may-ari siya. Oo. Mabuti ba yon? Ang sabi ko, di ba, with right motive and right method, it is good. Oo. Alam nyo, pinagyabang ko dun sa anniversary nung nag-speak ako, sabi ko, natutuwa ako kasi binless ng Panginoon yung mga taga-ECF. Nung nagsimula ang ECF, isa lang ang may kotse, sabi ko si Brother Paulo, second hand pa. Ngayon ang problema natin, parking space. Amen? Oo. Bibili na si Sister Susie, ama si Sister Susie. Sister Susie, asan Sister Susie? Nasa kabila? Oo. Sabi niya, wait ka lang, Pastor, bibili na kami. Oo. Kasi Sister, bili na kayo ng kotse. Wait ka lang, Pastor, bibili na kami. Naantay niya siguro yung 5-5. Baka may promo. Gusto ko rin samantalayin ng pagkakataon, hindi lang gagraduate si Brian. Si Allen ay papasok na sa UP Los Baños. Nakapasa siya ng entrance exam, admission exam sa UP Los Baños. Anong kurso ni Allen? Chemist daw chemist. Hindi chemist chemist. Hindi ko alam kung BS Chemistry or Chemical Engineering. No? At sabi ko nga sa kanila, baka dadating ang panahon, magtatayo kayo ng laboratory. No? Hindi Shabu Laboratory. Sabi ko nga, beauty products kasi yun nababili ngayon. Yan. Natutuwa ako pag pinagpapala ang isang anak ng Diyos. Sabi nga nung preacher, pinagpala ka na spiritually, kasamang pagpapalang ibibigay sa iyo ng Panginoon, even materially. Una, syempre, spiritual blessing. At kasunod nun, material blessings. Bakit? Bakit hindi pwedeng mauna yung material blessings sa spiritual blessings? Kasi pag nauna ang material blessings, baka magyabang ka. Baka hindi mo alam kung paano pamahalaan. Pero kung spiritual blessing mo na ang binigay sa'yo, nag-mature ka, di ba si Solomon? Anong unang hiningi ni Solomon? Wisdom. Tapos binigay na sa kanya yun ng Diyos, yung hindi masukat na kayamanan. Although nabigo na nakakalungkot kasi nagkaroon ng downfall pa rin sa buhay niya. Yan. So, hindi lang siya good, great, good din siya, no? Yan yung mga ginagawa niya. No? May takot siya sa Panginoon. Nahanap niya ang Panginoon. Naalala ko, nung na-invite nga ako doon sa anniversary, in-invite nila as guest yung mag-asawang barangay captain at saka yung asawa niyang counselor. At pagkatapos ng message, kinausap ni Pastor Leal, Romy Leal, yung dalawa, na kung pwedeng magba-Bible study sa barangay hall. At pumayag daw. Nakakatuwa. Kasi gusto nung babae na umumalis lang, yung kamay lang tapos alis. Yung tipong politic
politiko lang na kunyari pupunta kasi yung mga member pala doon ay mga supporter ng politiko. So pupunta lang siya lang para masabi pero nag-stay siya. Napakinggan niya yung buong program, yung message at sumunod, imbis na umuwi siya, sumunod yung asawa niya na nasa pista. Sumunod, sabi niya, Pastor, narinig ko po, nakaabot po ako sa message at pumayag siya na magkaroon ng Bible study sa barangay hall. Sabi nga, kung meron tayong mga great people sa gobyerno at hindi pagod, the only solution is to share them the gospel para sila ay maging good. Great and good. Yan kasi, great and good. May kinument ang Panginoong Hesus nung panahon niya, sila yung may alipin na may sakit, sabi niya, kahit di ka na pumunta, sabihin mo lang, iutos mo lang kagaya ko, hindi naman ako pumupunta mismo sa gera, sa labanan, iuutos ko lang. At mangyayari yun bilang may authority, So, sila yung mga nagsilbing mga matabang lupa para tumubo ang ebanghelyo sa kanilang puso. Yung kanyang family ay meron ding takot sa Panginoon, ininfluensya niya, ginamit niya yung kanyang authority and influence para matiyak na hindi lang siya, kundi ang buong pamilya nila ay magiging mabuti. Kasi mapagbigay siya, Tatutuwa ako kasi parang timely yung sermon, na maging generous. Hindi ko alam kung na-encourage kayo, kaya maraming naging supportive sa VBS natin. So magandang magsama yung pangananalangin at pagbibigay. Bagamat sila ay kinamumuhian bilang mananakop, dahil siya ay mabuti, siya ay nirespeto, ginagalang. Ikaw ba ay good and great? Pastor, good pa lang. Then you need to pray na maging great ka. Amen? Dapat ang anak ng Diyos, dalawa. Good na tayo. Of course, in-expect tayo na mabuti dahil sinasabi nating may takot sa Panginoon, ipanalangin natin na tayo rin ay maging great. Amen? Oo, nasimulan na ni Sister Naris. Great na siya ngayon kasi Engineer Naris at hindi ko alam kung si Brian, pinagpipray natin si Brian ay magiging, naman tawag doon, pharmacist, At si Allen ay magiging chemist. At si Sister Regina ay magiging international teacher, sa Australia. Ipag-pray natin. Ako, pinagpipray ko, sana may Sunday school doon sa church at magtuturo ka ng Sunday school at makikita nilang magaling at mabuti at ikaw ay makadiyos na Sunday school teacher at the same time English teacher at ikaw ay ma-hire doon. At darating ang panahon ay buong pamilya niyo ang makakapunta ron. Huwag ka nang sumama na Tanay Ruby kasi masyadong malamig doon. Baka rayumahin ka. Pamahalaan mo na lang yung mansion na maiiwan dito. Para ikaw ay great. Doon ka lagi sa third floor kung kaya mo pang umakyat. Para mataas ang posisyon. Amen? So, punta na tayo, Meron na lang akong 30 minutes para sa atin. Ano yung title nung nakaraan, yung sumundan? The Great and the Good Man. Ngayon naman, the Godly Cornelius and the Gospel of Christ. Tandaan natin, hindi pa mananampalataya si Cornelius. Yan. Hiling ko po na magbasa yung una mga kalalakihan sa first slide, tapos ang magbabasa ang susunod ay mga kababaihan. Sige po, 1, 2, 3, go. Mga kababaihan naman po.
Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat pong sa masaganang pagpapala mo sa aming buhay, sa aming iglesia, sa kabuuan, sa masaganang pagpapala mo sa bawat pamilya ng Eastwood Christian Fellowship at sa bawat individual, Panginoon. Tunay na nakakatuwang makita at isipin na nararanasan naming lubos ang iyong masaganang pagpapala, una sa spiritual na bagay na pangangailangan namin, at pangalawa maging sa mga material na bagay na ginagawa namin, pinagkakabala namin o pinagsisikapan namin bilang tao na namumuhay pa rin dito sa mundo. Salamat sa masaganang pagpapala mo sa amin. Dalangin ko, patuloy mo kaming pagpalain, O Diyos, sa umagang ito, sa pag-aaral namin ng iyong salita sa buhay ni Cornelius na isang makadiyos, bagamat hindi pa nakakakilala ng lubos at malinaw sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, ikaw ang maging tagapagturo ng bawat sa amin. Ang iyong banal na Espiritu ang aming maging karunungan upang makita namin ang mga katotohanan, napakahalagang katotohanan na nais mong aming matutunan sa umagang ito. Panginoon, buksan mo po ang aming puso't isipan na masaya at buong pusong tanggapin ang katotohanan, ang katuruan, ang kalooban mo na nais mong makita, maunawaan, matutunan, maisapuso at ipamuhay namin sa umagang ito. Pagpalain mo po ako, O Diyos, bilang yung mensahero. Bantayan mo po ang aking bawat sasabihing salita, ang bawat pagbuka ng aking labi, na maging pagpapala lamang, Panginoon, ang mamutawi dito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat tagapakinig ng iyong salita, Panginoon. At nang sa ganon, mapagpala ka namin sa aming magiging pagtugon at pagsunod sa iyong salita at sa iyong kalooban na matututunan namin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. About 9th hour of the day, no, sa The Living Bible na masimple, yan ay one afternoon, about 3 o'clock. No? Yung mga seryosong Hudyo sa kanilang pananampalataya sa reliyong ay 3 beses manalangin. Sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Yung tinatawag nilang charit, alas 9 ng umaga, or before midday. Yung mincha, about 3 p.m. At yung maarib, from sunset until midnight of early morning. They are generally scheduled according to the sun and the times of the former temple. Yung mga seryosong Hudyo talagang nananalangin sa mga ganitong oras. Even si Daniel, di ba? Si Daniel. Kaya nga siya, anong ginawa kay Daniel? Tinapon sa apoy? Ha? Salamat. Hala ko, nakalimutan nyo na eh. Oh. Tinapon sa leon kasi nga merong kautusan si Nebukadnezar na for this period of time, wala kayong sasambahin at papanalangin yan maliban yung rebulto ni Nebukadnezar. Pero hindi pwede. Sa akin bilang Hudyo at nananampalataya sa isang Diyos, sa tunay at buhay na Diyos na may likha ng lahat ng bagay, siya lang ang aking papanalanginan at sasambahin. Kaya nakita siya minsan, nananalangin siya. So, nanalangin siya. At dahil itong si Cornelius naman ay hindi pa proselyte, hindi na convert sa Jewish religion. Hindi rin siya pinapapasok sa temple o sa synagogue. Ang ginagawa niya madalas sa kanila, yung mga ganito, yung mga semi-proselyte, no? Yung kulang na lang ay tuli. Ano na sila? Full-fledged na proselyte na convert sa Jewish religion. Ginagawa niya pa rin, nagpipray pa rin siya sa kung anong oras nagpipray ang mga Hudyo ayon sa kanilang kaugalian. At minsan sa kanyang pananalangin, anong nangyari? Siguro magandang application nito. Naaalala mo pa ba yung ating Operation 431? Ano yung ating Operation 431? Ano yung ating Operation 431? Yun ay ang ating Church Prayer Covenant. Itong week na to,
Last week, yung every time na maririnig ko yung alarm ko sa cellphone na 4:31 ng hapon, ay saglit ako, simple lang, umusal ako, Lord, bless mo yung ginagawang VVS. So, pinagpipray natin during that time, yung concern ng ating church. Sino sa inyo ang nakakaalala pa ng Operation 431? Ako lang, ayan si Randel nakakatawa. Si Nadet, kayo, ano nang nangyari sa inyo? Oh. Si Cornelius, hindi pa nga siya talaga full-fledged na proselyte, na part ng Jewish religion eh. Pero nananalangin siya ayon sa tradisyon ng mga Hudyo dahil naniniwala siya at lubos na gumagalang sa Diyos ng mga Hudyo. Oh. So maganda to ha. Meron po tayo every 4:31. May dala kayong cellphone ngayon? Dala niyo yung cellphone niyo ngayon? O set nyo, sige, sa alarm, 4:31 p.m. Set nyo. Application kagad tayo. 4:31 p.m. Lagyan nyo ng anong tawag doon? Caption? Oo. Church, ECF, Prayer, Covenant. Few seconds, no? Mag-utter kayo ng prayer concern para sa church. Paalala nyo ako, pag-pray nyo. Yung pastor, pagpaalala nyo kung sino yung preacher, pag-pray nyo. Wala actually yan sa manuscript ko. Pero sabi ko, napakagandang ugali. Di ba? Napakagandang ugali ko. Kasi during that time, dahil nananalangin si Cornelius, magkakaroon siya ng pangitain. Magkakaroon siya ng vision. Ang taong hindi nagpipray, walang vision. Amen? Ang prayer at vision, madalas yan. Kung pwede ko nga sabihin, lagi magkasama yan. Ang vision laging ibinibigay during the time na ang isang anak ng Diyos, ang isang mananampalataya ay nananalangin. Yung vision, hindi bisyo. Pag hindi ka nananalangin, ang makikita mo, bisyo. Yan ang papasok sa isip mo, bisyo, hindi vision. Pag hindi puno ng pananalangin ng utak mo, ang papasok dyan, masamang bagay, masamang kaisipan. Amen? Totoo? Oo. Inalarm nyo? Baka naman naka-silent ha, hindi nyo marinig yan. Ayan. So, lagi tayong mananalangin, anything, no? Pag-pray natin, yan, kung meron kayong maalala lagi, yung sinimulang BBS, yung mga batang, may sabi doon, tumanggap siya sa Panginoon, talagang lumago yung kanyang pananampalataya. Pag-pray natin yan, at talagang magkaroon ng mission outreach doon sa lugar na yon. Kanilang kaugalian nila yan. Ano? So nagkaroon siya ng vision. Nakakita siya ng anghel. No? Hindi guni-guni. Sabi nga doon ng isa, wide awake. He saw an angel of God coming toward him. At tinawag siya, Cornelius. Nakita niya ng kanyang physical eyes, hindi sa panaginip, hindi sa dream, no? Hindi sa imahinasyon, no? Hindi sa guni-guni, kundi isang maliwanag na pangitain ang ipinakita sa kanya ng Diyos. At tinawag pa siya nung anghel. Tinawag siyang Cornelius. The angel called him by his name, Cornelius, to show the special notice God took of him, no? Para ibigyang diin na lubos na naging kapansin-pansin ang kanyang ginagawa sa Diyos, para sa Diyos. Ano yung dalawang ginagawa ni Nicodemo na naging kapansin-pansin para sa Diyos? Yung kanyang pagiging mapanalanginin at saka yung kanyang pagiging matulungin, naging kapansin-pansin sa Diyos. And he looked at him intently and became terrified. No? Naguluhan siya.
siguro sabi dito ay nagulat at naguluhan. What is it, Lord? Ano po yun? And he said to him, your prayers and charitable gifts have ascended as a memorial offering before God. Yung salitang memorial dyan sa NSB ay mnemosonyon, denotes a memorial that which keeps alive the memory of someone or something, sabi ng Bind 6. A remembrance. No? Oh. Yung mga nag-graduate doon ay binigyan ng remembrance, maalala. So naging alaala. Meron ba kayong isang bagay na pag nakikita nyo, naaalaala? Ang purpose po ng mug, yung sa mga birthday, ay para laging maalaala ang church. Sister Jane, every time gagamitin mo yung mug na yan at iinom ka ng ginger tea. Pinainom niya ako ng ginger tea galing sa Andox. Wala akong share sa Andox. Nasarapan lang ako. Tapos bago ka lumagok, Lord bless ECF. Huwag mong ipambabato yan kay Gab, pag nagagalit ka. Yan ay memorial, souvenir, para maalala mo. Meron ba kayo mga ganyang bagay, nagiging para bang remembrance, memorial? Ang sabi ng anghel, yung panalangin at yung pagkakawang gawa ay naging pag-alaala, pang-alaala sa Diyos. No? Parang nangingiti si Sister Sheila, may naalala ka ba? May pang-alaala. May nagbalik ba sa alaala? No? Ang sing-sing ay remembrance, no? Na pag nakita mong suot mo yan, oy, teka, may asawa na ako, hindi na pala ako dapat manligaw ng iba. Ganun yan. Yan yung mga pang-alaala. Tama? Oo. Kaya hindi ko inuubad to kasi pag inuubad ko, nalilimutan ko, may asawa na pala ako. Binigyan kasi kami, di ba, pinakita ko dito, niyabang ko yung tanso naming ring. Naka 25 years ako dun sa school. Yung, ang tawag doon, loyalty ring namin, no? Na mukhang ginto pero tanso lang. Minsan sinasabi, ang pangit naman, nagdodoble. Sabi ko, barin ko muna to, yun muna susot ko pag sa school. Kaya lang, pag suot ko yun, tapos sinubad ko to, teka, baka nakakalimutan ko, may asawa pala ako. Hindi, dalawa na lang sila suot ko para laging maalala, may asawa na ako. Baka isipin nyo, ma'am na, naniniwala kayo, isipin nyo. Isipin nyo, hindi totoo. Yun yung, ang gusto ko lang bigyan din, yung ginagawa pala ni Cornelius na pagiging mapanalangin at pagtulong sa mga nangangailangan ay naging isang bagay para siya ay maalalahanin ng Diyos, mapansin ng Diyos. Naging kapansin-pansin siya sa Diyos. Sa simpleng salita, sa ibang translation ito sabi, no, sa verse 4 ng The Living Bible at the New, Cornelius started even your prayers and charities have not gone unnoticed. Nagpapapansin ka sa Diyos at napansin ka ng Diyos. Sabi pa sa New Living Translation, your prayers and gifts to the poor have been received by God. Naging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos in spite of the fact na hindi pa siya mananampalataya. Why? Because Cornelius was doing yung kanyang pagiging, yung devotion, yung kanyang prayer at yung kanyang generosity sa pagtulong sa mga nangangailangan, sincerely, taos sa puso. So pwede po pala, no, kahit hindi mga Kristiyano, pwedeng gumawa ng taos sa pusong kabutihan. Meron naman. Huwag naman nating isipin na kaya lang gumawa-gawa ng kabutihan niya, nagpapapogi. Meron naman mga hindi Kristiyano, kagaya ni Cornelius. May mga tao naman na sa puso. Actually, meron akong inaasikaso. Nung sumasideline ako ngayong summer, nag-aasikaso ako ng paglipat ng titulo nung co-teacher ko sa bahay niya rito. Sabi niya, sir, ano ba? Ang lakas kong kumita ngayon, tapos nag-outreach up no ko Kaya lang ang ginagawa ko parang parang sabi niya, kasi sa sobrang busy ko sa sideline, kundi na ako nakakapagsimba, wala na akong time sa pamilya ko. Tapos ang ginagawa ko na lang, nag-outreach ako, namimigay ako. Ngayon, namimigay sila ng mga bag. Sabi ko,
Hindi ba yun, sir, parang sinusuhulan ko lang ang Diyos? Tanong niya sa akin. Sabi ko, ikaw ang nakakaalam niyan. Ikaw, it's between you and God. Kung ano ang motibo mo sa iyong ginagawa. Kung sincere ka ba sa iyong ginawa. Amen? Sincere ka ba sa iyong mga pinagagawang kabutihan? No? Yun yung mahalaga doon. So dito, hindi pa siya Kristiyano, pero sincere siya sa kanyang pagiging mapanalanginin. No? At dahil doon, naging katanggap-tanggap yun sa Diyos. Baka may application. Cornelius prayed and gave to those in need sincerely as to God, na para bang sa Diyos niya ginagawa, kasi may takot siya, may paggalang siya. At yun talaga ang pinaka-basic teaching ng ng Judaismo. Sundin mo yung law, at saka gumawa ka ng mabuti, ng magpagtulong sa kapwa. Yan ang pinaka-basic teaching. Kaya ang mga Hudyo, yung mga debotong Hudyo, mga matutulungin yan sila. Kasi yun ang pinaka-basic teaching nila. So, obey the law, yung ceremonial law, kung ano pa man, tapos maging matulungin ka sa iyong kapwa. Nasabi ko na yan sa Jerusalem Council. Sabi ni James, the half-brother of Jesus, no? Pakikita natin yan. No? O sige, wag na natin silang pasundin sa ating mga ceremonial law. Pero turo sa kanila na maging matulungin sa kapwa. Wag nilang kalimutan. And he was told here that they had come up for a memorial before God. Cornelius was assured that God accepted him. Hindi lahat ng ginagawa natin sa Diyos ay magiging katanggap-tanggap. Tandaan natin yan. Unless ginagawa natin yon ng taos sa puso. Natutuwa ako sa inyong generosity, sa inyong support, but make sure that you are doing that sincerely. Para maging katanggap-tanggap sa Panginoon. His prayers and devotion, faith and goodness were like a fragrant offering rising up to God. Para siyang napakabangong handog na nakakaabot sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi po natin dinuturo na huwag gumawa ng mabuti. Gusto natin, pati kahit nga yung mga politiko natin gumagawa ng totoong kabutihan, yung mga leaders natin gumagawa ng totoong kabutihan. At pero ang paalala sa atin, gagawin natin ito ng tao sa puso. Pwedeng matuwa ako, parang bumibilis Ito yung application niya. Prayers and gifts to the poor are our spiritual offering, which God is pleased to respond to. Pag nagbigay ka, tumulong ka, pwedeng natuwa yung tao, pero hindi matutuwa ang Diyos kung hindi ito tao sa puso. Hanggang dito lang yan sa lupa, hindi yan nakakaabot sa langit. Amen? Oo. Hindi tayo kagaya ng mga hindi mananampalataya na nagpapaligsahan, Nag-donate ng 100, 100 siya, 200 ang donate ko. Nag-donate 300 ang donate ko. 400 papalaki yan kasi nagpapagalingan. Hindi tayo ganun. Tayo ay nagbibigay bilang ating handog, mabangong handog sa Panginoon, taos-pusong pagbibigay. Amen? Kung riregaluhan niyo ako, matutuwa ako. Pero sa part ninyo, kung gagawin niyo yon ng taos-puso, kagulugod-lugod yun sa Panginoon. Pero kung meron kayong masamang motibo maliban sa mapapurihan ng Diyos, sa gagawin nyo, hindi po yung kalugod-lugod sa Panginoon. Naalala ko lang, kasi malayo pa ang pastor's appreciation. Ang pastor's appreciation ay pastors and elders appreciation ay sa October pa. At binadgetan po yun ng church ng 11,000 para i-treat yung mga elders nating 11. Kung paano man yun, kung mag-Starbucks ba sila, dati nanood ng sine, nag-resort. Pero sabi ko, ngayon mukhang kasama pala ako doon. Mukhang wala tayong pakikinabangan kasi di busy tayo. Nga tayo. Buti na lang! Meron na kaagad nag-abot sa akin last Sunday yata. Pastor, ito po, advance. October pa ang appreciation, bibigay ko ng advance para sigurado meron kayong pang Starbucks. Nagbigay ng 10,000.
Kulang ng 1,000. O, sino kaya hindi kasama? Kasi 1,000. Ay, kapag abunuan na lang ng church yung 1,000. Pag ginagawa mo ang lahat ng bagay, yung pagtulong, yung generosity mo ng tao sa puso, kalugod-lugod dito sa Panginoon. Amen? Oo. So mayroon sa kanyang utos na binigay, now send some men to Joppa to find a man named Simon Peter, who is staying with Simon the tanner, down by the shore. No? Isip ko, bakit siguro magkatukayo sila, kaya si Simon Peter, doon tumira kay sa Simon the tanner. Oo. Natandaan niyo ba yung message ko noon? Bakit? Anong emphasis nung single verse no yun na si Simon ay nanatili sa Hopa at nanuluyan sa bahay ni Simon na taga-bilad ng ano. Yun kasi, kung di kayang gawin ni Peter na makisalamuha kay Simon the tanner, hindi niya rin magagawang makisalamuha kay Cornelius na isang Gentile. Yan ang message natin sa susunod. He's lodging with Simon the tanner, whose house is by the sea. He will tell you what you must do. Ipasundo mo si Simon na nando doon sa Hopa na nakatira doon kay Simon na taga-bilad ng balat ng hayop. Sasabihin niya dahil meron siyang mahalagang sasabihin sa iyo. Ano kaya sasabihin ni Simon Peter? Ano kaya ang sasabihin ni Simon Peter? Ha? Liwanag, may maliwanag. Bakit siya sinabihan? Cornelius now had an angel from heaven taking to him, but he must not receive the gospel of Christ from the angel. Bakit hindi na lang sabihin? Ito yung para bang pag-isipan natin. Bakit itong anghel na to, gusto pa ibang tao magsabi, ba't di niya na lang sabihin kung anong gustong sabihin ng Diyos kay Cornelius? Bakit pa ito pahihirapan si Cornelius na ipasundo si Pedro na ilang kilometro yata yun, parang 20 kilometers, 20 miles ang layo ng Cesarea sa Joppa. Ipapasundo pa kung ikaw si Cornelius, bakit naman? Ba't sabihin mo na lang sa akin? Di ba, pag nangungulit ka, may sasabihin sa iyo, ikaw na lang, sabihin mo na sa akin, ba't pupunta pa ako sa kanya? No? Pag may tinatanong ka, tapos ayaw sagutin, Sister Alice, ni Brother Paulo, tanong mo, bakit sabihin mo pa kay ba't di mo na lang sabihin, baka naman alam mo. Ganun. Pero yun, maliwanag yung instruction, di ba? Kinausap na siya, pero pinapasundo pa si Peter, kasi si Peter merong mahalagang sasabihin kay Cornelius. Ano yun? Sabi diyan, just as an honor, but he must not receive the gospel of Christ from angel, just as it was an honor to the apostle that he must preach what an angel could not. So it was a further honor that an angel was sent to arrange for him to be sent for. To bring a faithful minister and a willing person together is a work worthy of an angel. Yun yung tungkulin. Yun yung ibinigay ng tungkulin sa anghel. Na pagtatagpuin mo, sino? Si Cornelius at saka si Peter. At karangalan na sa kanya yon at di na siya dapat magreklamo. Di na rin dapat. Pero sa isang banda, karangalan kay Pedro na sa kanya ibinigay ang tungkulin para pahayag. Yan yung ating lesson. The responsibility and privilege to preach the gospel, the Great Commission. Ano yung Great Commission? Ano yung Great Commission? Depende sa version. Yung Matthew 28:19 o yung Mark 16:15 o kaya gusto mo Acts 1:8. Yan, inulit yun. Una daw, sabi nung, yan yung binigay na text sa akin dun sa anniversary, Great Commission. At napansin ko, yung mga preaching sa radyo ngayon tungkol puro sa Great Commission. Anong Great Commission? Dapat alam mo yan. Sabi ko nga lahat yan, lahat ng mananampalataya,
ay lahat ng mananampalataya, binigay yan sa atin. Yung pribilehiyo, yung katungkulan, yung karapatan at karangalan ay ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya. At yan ay isa nating napakalaking karangalan. Amen? Balik ako, anong Great Commission? Wala, lagot kayo. Kaya siguro, no? Nagtanong ako doon sa anniversary, sino narito ang naka-experience mag-preach? Dalawa lang ang tumas. O sige, sabi ko, after this message, pagbalik ko sa, sabi ko, maglagay ng attendance si Pastor Romy. Maglagay ng checklist. O, after a week, sino na ang naka-obey, naka-fulfill ng Great Commission? Go to all nations. Go and teach all, depende sa version nyo, go and teach all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And teach them all that I have commanded you. Lo, sabi nga, di ba? Lo, si ye, tsaka si go, Chinese no? Oh. I am with you till the end of time. Sa ibang version, go and make the nations, all the nations my disciples. Sa Mark 16:15, go and preach the gospel to all nations. Sa Acts 1:8, and you will receive power, and you will be my witnesses. Ngayon mag-ano ako Sino narito yung naka-experience mag-evangelize? Taso, be honest. Sino narito naka-experience mag-evangelize? Tapos pakitaso, yung lagpas ulo. Para makita nung hindi nakataas. Ayan. Masarap bang mag-evangelize? Nakaka-bless ba mag-evangelize? Nakakatuwa ba? Blessing ba ang mag-evangelize? Tandaan nyo, yun yung gusto kong bigyan ng diin dito. Andiyan na yung anghel. Pwede niya na sabihin yung gospel. Pero ginawa pa ng Diyos na ipasundo si Pedro dahil ang tungkulin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay ibinigay sa mga mananampalataya. At karangalan natin yan. Kaya nga sabi ko, di ba, pagdating ni Sister Regina sa Australia, patuloy siyang magtuturo sa mga bata ng Ebanghelyo. Ikaw, Brother Dennis, naranasan mo na ba mag-preach? Mag-share ng gospel? Oo. Nakakatuwa. Isa sa elder natin dito si Brother Sam OFW. Hindi naman natin pwedeng, Brother Sam, huwag ka na lang mag-abroad, dito ka na lang kasi elder ka no? Kawawa naman sister niya, walang sustento. Sustentodo pa naman yan. Walang pang milk tea. Pero ang kondisyon, every time nasa abroad ka, nasa barko ka, kahit anong barko at saan ka pumunta, meron kang tungkulin mag-share ng gospel. Why? Because you are a believer. You have given the responsibility and the privilege to preach the gospel. Taas po yung hindi tumaas kanina na hindi pa nakakapag-share. Taas po. Seryoso ko. Taas. Yung after nito, ako pala ay may tungkulin. Taas po. Hindi ako tataas kasi. Taas po. Sige. Huwag ko kayong mahiya. Taas. Kristiyano ka na ba, Mark? Para sa yan. Sino pa? Kristiyano ka na? Para sa iyo rin yan. Sino pa Brother Jing, Kristiyano ka na? Para sa iyo rin yan. Naris? Para sa iyo rin yan. Sino pa? Sino yung nagsasabing Kristiyano tapos hindi pa na-experience yung mag-share? Yan. Brad, sinasabi po, kinukondisyon ko na si Brother Paulo. Brad, si Sister Ria, baka pwedeng maging Sunday school teacher. Kahit pa ang pag sinamahan mo sila doon, kahit sabihin mo,
Brad Paulo, taga-buhat ako ng bangko. Hindi lang pwedeng taga-buhat. Dapat mag-share ka roon kapag sinamahan mo sila. Oh. Naget nyo? Ando doon na yung angel, pinapunta pa si Pedro para bigyang diin na ang pangangaral unang ibinigay sa mga apostol. Patay na mga apostol eh. Sino pang mag-share? Sino? Ang mga mananampalataya. Gusto nyo mabuhay pa si Pedro? Hindi pa. Pag second coming pa, mabubuhay. Tsaka wala nang preaching sa second coming. Sa atin yung binigay. Ito yung may dalawang parabang nakakapagtaka. Now here are two very surprising things. Cornelius prayed and gave gifts to the poor in the fear of God. He himself was religious and he kept up religion in his family. Yet, there was something further that he should do. Meron siyang dapat gawin. Meron pa siyang dapat gawin. Ibig sabihin, yung ginagawa niyang pagiging mapanalanginin at pagiging matulungin, hindi yun enough. Meron siya pang dapat gawin. At sabi nga dito, nung Matthew in the commentary, yung may, sabi din, he should accept the Christian religion, not you may do it. Hindi yung, kung gusto mong gawin, hindi. Ang dapat ay, dapat you must do it. Kailangan niyang gawin. At yun ang sasabihin sa kanya ni Pedro. Ano yung kailangan niyang gawin? Oh, nakakatuwa. Mapanalanginin ka, nakakatuwa yun. Matulungin ka, nakakatuwa yun. Pero meron kang isang bagay na dapat gawin. At sasabihin sa iyo ni Pedro kung ano yung dapat mong gawin. Di ba? Di ba? Sabi doon, he must tell you what? Diba sabi dyan? You must tell me, ano? Meron ba dyan? Nasa ano? Nasa baba? Meron ba doon kanina? Yan o. He will tell you what you must do. Meron siya sasabihin sa iyo na dapat mong gawin. Ano yung mga tututunan natin? Ano yung kailangan niyang gawin? So the one who believe in the promise of Messiah, kung siya ay semi-proselyte, naniniwala po siya sa Old Testament Scripture, yung Bible ng mga Hudyo. At sinasabi tinuturong mabuti ng Hudaismo na merong Messiah, merong Mesyas na darating. At naniniwala ako na si Cornelius ay naniniwala doon sa parating na Mesyas. At ngayon, dapat niya nang paniwalaan kung yung katuparan ng Mesyas na dumating na ang Mesyas sa katuuan ng Panginoong Jesus at ito ay dapat niyang paniwalaan. At ito yung lesson natin dito, hindi ang ating panalangin, neither our prayers nor our gifts to the poor can come up as a memorial offering before God for us to be saved. Tandaan natin, si Cornelius ay hindi pa ligtas. Mabait na siya, walang problema. He is great and he is good. Walang problema ron, mabuti yun. But, hindi pa siya ligtas. Isang katotohanan ang meron siya sa buhay niya, siya ay hindi pa ligtas. Unless we believe in Jesus Christ. Our good work, paki nga magbasa, 1, 2, 3, go. Di ba? Pag may nakausap ka, pag namatay ka, pag evangelism explosion, pag namatay ka, saan mapupunta ang iyong kaluluwa? Tapos pag nasarap ka na ni Pedro, anong magiging dahilan para sabihin niya na papasukin ka sa kaharian ng Panginoong Hesus ni Pedro? Parap na, naalala ko tuloy si Pedro may manok no. Pag nasa harapan ka na ni Kristo at tinanong ka, bakit kita papapasukin sa aking kaharian? Ano sasagot mo? Ang sasabihin niya madalas nyo na-encounter yan, ang sasabihin sa iyo,
wala naman akong inaagrabyadong tao, matulungin naman ako sa pamilya ko, sa kapwa ko. Yun ang madalas sagot, di ba, pag nag-share kayo? But let us remember, our good work can never bring us to heaven, can never bring our souls to heaven. We need to hear and believe the gospel of Christ. Yun ang dahilan kung bakit kailangang pumunta si Pedro, kailangan niyang ipasundo si Pedro kasi kailangan niyang marinig yung mensahe ng ebanghelyo na ibabahagi ni Pedro sa kanya. Dahil maliban niyang marinig yon at panampalatayanan yon at tanggapin yon, hindi niya mararanasan ang awa at ang habag at ang biyaya ng Diyos. Napakagandang makibasa po, makibasa. 1, 2, 3, go. Pag may nakita tayong para bang napakabait na tao pero hindi pa mananampalataya, huwag tayong mangiming bahagian ng salita ng Diyos. Walang anumang kabaitan sa atin, sa isang tao na makapagdadala sa kanya sa langit. Walang anumang mabuting gawa na meron ng isang tao na ginagawa na pwedeng makapagdala sa kanya sa langit, sa kanyang kaluluwa. Dahil ang kaligtasan ay dahil sa habag at biyaya ng Diyos na maari natin at tatanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Amen? Tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo, kapag namatay ka, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Gaya, tanungin mo. Pag nakaharap mo na si Jesus at tinanong ka, bakit kita papapasukin sa aking kaharian? Anong sasagot mo? Sasabihin mo ba mabait ako? Sasabihin mo dahil naging masagana ang biyaya ng Diyos sa aking buhay. Naranasan ko ang kanyang habag sa aking buhay. Nang ilaga ko ang aking pagtitiwala kay Kristo. Sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay na muli, sa kanyang pag-akyat sa langit, at sa kanyang muling pagbabalik. Narinig ko lang kamakailan sa radyo. Kapag meron tayong ginagawang magandang bagay, bilang Kristiyano, naging generous tayo. Kanina, in-announce natin yung generosity natin. At pinuri tayo. Di ba nakakatuwa? Di ba nakakatuwa? Pero wag nating kalimutan na yung ginawa natin ay nagawa natin dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Kung nagawa man natin yun, nagawa natin, na kaya natin gawin, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos na tinanggap natin sa Kanya. Yun ay resulta lamang ng biyayang tinanggap natin mula sa Diyos. Kung kaya't nagiging masagana tayo sa ating pagtulog sa ating kapwa. At kapag hindi ganyan ang kaisipan mo, marahil hindi mo pa naiintindihan at tinanggap at naranasan ang masaganang habag at biyaya ng Diyos. Dahil kung hindi, merong posibilidad na ikaw ay magyabang. May ginawa kang mabuting bagay, pinasalamatan ka, pwede kang makadama ng pagyayabang. Pero pag naalala mo, kaya lang ko ito ginawa, dahil resulta ng biyayang tinanggap ko sa Panginoon, ibabalik mo ang papuri sa Panginoon. Amen? Pag may ginawa ka at pinuri ka, ang sasabihin mo, purihin ang Panginoon. Sa Kanya ang kalwalhatian. At napakagandang reminder. Kasi ang nature naman ng tao ay mayabang. Tama? O, huwag ka nang magkaila. Talagang, ako nga, inamin ko na. Umamin ka na rin.
Nature yan ng tao pag meron tayong magandang nagagawa. Tapos pinuri tayo at pinasalamatan. Minsan, madalas nakakalimutan natin na ang ating ginawa ay udyok ng banal na espiritong nananahan sa atin, na tinanggap natin mula sa Panginoon matapos tayong manampalataya. Kaya kung pupurihin man tayo dahil sa ating ginawa, ibalik natin ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Hindi lang yan sa inyo, sa akin din, reminder yan. Kasi sabi ko nga, mayabang ako. Reminder lang yan. Natutuwa ako na Riz, pero gusto kong sabihin ngayon sa Panginoon, salamat sa Panginoon. Binigyan niya ako ng pagkakataong maging pagpapala sa iyong buhay. Hindi ko sasabihin, buti na lang nakinig ka sa akin. Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? So agad-agad, pag-alis ng angel, anong ginawa ni si Cornelius? Agad niyang sinugo yung kanyang tauhan. Bibilisan na natin kasi yan na. At ito yung lesson dyan. It is good for us to lose no time in any spiritual matter that concerns us. Kung merong bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos, may conviction sa atin ng Diyos, wala na tayong dapat sayanging panahon. Ang gusto ng Diyos, sumunod ka agad. Huwag kang gagaya kay Jonas. Di ba, Brother Eric? Yun yung message kanina bago papunta kami rito, di ba? Sa GCF. Huwag kang gagaya kay Jonas. Pag may inuutos sa iyo ang Panginoon, pag may inuudyok sa iyo ang Panginoon, sumunod ka agad. Sister Sheila, nakundi ka ba nung message anniversary? Nakundi ka ba? Kasi nag-message siya sa Facebook, di ba? Sa Facebook account natin. Ano po ba yung saan gawain ako pwedeng... Hindi ko nabasa kinismis lang sa akin. Maganda kismis. Nagtanong siya sa Facebook, anong ministry po ba ang gusto pwede akong maging kabahagi? May conviction siya at nagkaroon siya ng pagtugon. Siguro na sabi doon, ang tunay na Kristiyano ay nagdi-disciple. Sabi ko, maganda, mag-E12 ka muna doon, sabi no. Di ba may E12 doon? Maganda mag-E12. At home ka na ba rito, Sister Sheila? Parang gusto mo na rito? Oo. Kasi sabi niya gusto niya magkaroon ng part sa ministry, di ba? Maganda, ma-disciple muna tapos para malaman mo. Hindi kakanta ng dito ba o dito ba ang dapat kong kalagyan. Naintindihan nyo? Meron ba pinagagawa sa inyo ang Diyos ngayon? Meron ba pinagagawa sa inyo yung Diyos ngayon? Sabi, dapat, no? Ang sabi doon, kapag may concern, may kinalaman sa iyo, may kaugnayan sa iyo ang isang bagay na gustong gawin ng Diyos, gawin mo agad. Amen? Oo. Bibilisan na natin, Pumili siya ng kagaya niya, devout din na soldier, no? Devout soldier, pinili siya. Nag-iisip lang ako, sino kayang nauna? Yung si Cornelius o yung soldier niya maging devout? God-fearing. Nag-iisip lang ako. Ha? Tingnan natin yung sinasabi, no? Ano sabi rito? May sinabi rito yung komentary, no? A devout centurion had devout soldiers. A little devotion commonly goes a long way with soldiers, but there would be more in the soldiers if only there were more of it in their commander. So parang dating dito siya na-comply. When the centurion had to choose some of his soldiers to be always with him, he chose those who were devout. So anong application nito? Anong lesson nito? We must influence those people who are always around us. Di nyo lang nakita, nag-post si Pastor Alex Arsenio, ang laging kasama ng pastor ay nagiging pastor din. Lagi po akong kasama ng pastor, kaya ako ay naging pastor. Tagabuhat, bodyguard ako ng pastor namin, si Pastor Ray, naging pastor rin ako. Gusto mong maging pastor? Tabi ka sa akin lagi. Gusto mo maging pogi? Lumayo ka. Lumayo ka sa Ang point dito,
Dapat nakaka-impluwensya. Di ba? Sabi nga, marami tayo ngayon great pero hindi good. Huwag tayong matakot kung mas mataas ang posisyon nila sa atin. Let us pray to the Lord na ma-impluwensyahan natin sila para hindi lang sila maging great, maging good din. Dapat, mga kabataan, dapat tayo ang nakaka-impluwensya. Hindi sila ang nakaka-impluwensya sa atin. Di ba? Iya, 6'7", 6'7". Pati nga sa BBS, 6'7" na rin. May 6'7" na yan. Alam ko si Showtime lang yun, si K Showtime lang yun. Yung nagbabasketball na ng babasos ng Pilipino, 6'7". Ano. Ulitin ko mga kabataan, dapat tayo ang nang-i-impluwensya. Hindi tayo ang nai-impluwensya. So, pinaalis niya na. What about the heathen? Ito madalas itanong to eh. Parang hypothetical question. What about the heathen who never heard about Christ? This is a common question asked about God's justice. Cornelius wasn't a Christian, but he was seeking God. And he was a reverend and generous man. Therefore, God sent Peter to tell Cornelius about Jesus. Cornelius is an example that God rewards those who sincerely look for Him. God made Cornelius' knowledge complete. Sabi, pag nagtatanong, paano yung mga tao sa bundok, mga pagano? Paano sila maliligtas? Kung ang kaligtasan lamang ng isang tao ay ang Panginoong Jesus, paano yan yun? Kung taga-bundok, paano kung walang pumuntang missionary doon, makapag-share sa kanya? Yun ang mga dalas tanong. Kahit sa Bible school. Anong sagot? Pag gusto ng Diyos iligtas ang isang tao, marami siyang paraan. At ang nakakatuwa dito, sabi ko nga, maglalaban na naman yung Armenian, tsaka, ano kalaban ng Armenian? Calvinist. Sasabihin ng Calvinist, kapag pinili ka ng Diyos, maliligtas ka. Sasabihin ng Armenian, pinili ka ng Diyos. Kasi in advance, yung foreknowledge ng Diyos, nakita niya na kapag narinig mo ang Ebanghelyo, tutugon ka ng positibo, tatanggapin mo siya. Wala tayong kinakampihan doon. Ano? Pero isang point dito, kapag gustong iligtas ng Diyos ang isang tao, kapag may gusto ng Diyos na maligtas ang isang tao, marami siyang paraan. Sa kaso ni Cornelius, naghahanap siya. Taos-puso siyang naghahanap sa Diyos. Sa kaso ni Pablo, inuusig niya ang Diyos. Pareha silang pinakitaan ng habag ng Diyos. At naranasan nila. So mahirap mag-conclude. Ang mahalaga, makita natin patuloy kumikilos ang Diyos sa buhay ng tao para sila ay iligtas. Those who sincerely seek God will find Him. It is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come with Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Totoo ba na hinahanap mo ang Diyos sa iyong buhay? Gusto kong tanungin kayo, gusto kong maging honest kayo sa sarili nyo sa harap ng Diyos. Bakit ka nandirito sa loob ng Eastwood Christian Fellowship? Why are you here this morning? Bakit ka nandito, Angel? Kasi hindi ako bibigyan ng allowance ni Tita Lily pag hindi ako umattend. Puputulan ako ng internet nun eh. Bakit? Bakit? Those who sincerely seek Him will be rewarded. Kahit lagi kang pumunta rito, umattend sa aming panambahan, if you are not sincerely seeking God, then it is useless. Pero ang pangako ng Diyos, kapag ginahanap mo ng tao sa puso ang Diyos, siya ay iyong matatagpuan. At pag natagpuan mo ang Diyos, anong ibig sabihin nun?
tunay na pagpapala sa iyong buhay. Amen? Tunay na pagpapala sa iyong buhay. Let us pray for God's guidance, discernment, wisdom, and courage to find those who are sincerely seeking God and share the gospel to them. Sa pag-share natin, pag-pray natin, Lord, patnubayan mo ko. Lord, bigyan mo ko ng kakayahang makilala. Lord, bigyan mo ko ng karunungan at lakas ng loob na makita at bahagian ng salita ng Diyos, yung isang tao na taos-pusong naghahanap sa iyo. Magandang prayer natin yun. Every time we share the gospel, Lord, tulungan mo ako makita, patnubayan mo ako, dalhin mo ako sa tao na taos-pusong naghahanap sa iyo. Dahil pag natagpuan mo yung taong yun at nagbahagi ka ng salita ng Diyos, yung taong yun ay tiyak na tutugon. Amen? Yung isang taong hindi, kahit paulit-ulit mong bahagian ng salita ng Diyos, papasok dito, lalabas dito, at maiisip niya, wala ang kabuluhan ng aking narinig. Pero ang naghahanap sa Diyos at nakarinig ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, yung hindi Ebanghelyo, pumupunta rito sa church para makinig ng salita ng Diyos at gustong malaman ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, ang mabuting kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, siya ay katatagpuin ng Diyos. Amen? Hiniling ko po yung ating mga dalawang elders at sa habang tinatanggap natin itong grapes at saka yung bread, ay patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Sa liwanag ng salitang yung narinig, anong gusto mong panalangin? Naniniwala ako kinakausap ka ng Panginoon. Ano yung naririnig mong sinasabi niya sa'yo? Ang